Bible, Pastor, yung mga verses dyan, pwede rin pa natin sabihin na that's it the Lord. That's it, the Lord. Lahat, as men were moved by the Holy Ghost. Para sa akin lahat ng nakasulat sa Biblia, saka lahat ng premise ni Brother Branham, pwede ko nang pagsamasamahin yan. That's it the Lord. Isa lang yan. Word of God. Kaya, Amen. nasa iyo na ang pangunawa mo. Kasi ang mga bagay na sinabi ni Brother Branham that sometimes nagko-contradict, I don't mind May Holy Ghost ka para alam mo kung alin doon. Kahit naman ang Biblia basahin mo, sigurado, pwede kita hanapan ng contradiction dito 70 ang kaluluwa sa 72 Yan nga ginagamit ng mga Muslim hindi consistent ang Biblia nyo. Sabi doon di ba 70 souls ang nanggaling sa Egypt? Pero sa isang 72. Di ba? Di ba sila Jacob nung umalis nung nagpunta sila ng Egypt 70 at 72 ang dalawang number rin dito hindi niya ba alam yan? Hindi ba ano lang yun, maling pagkakasulat. Hindi. May ano pa yan Kaya parang natin diyan. Sige nga pa. Ang nalo ko 70 lang. Parang ganun siya. Bukabak. Hindi, okay. Pero, And all the souls that came out of the loins of Jacob were 70 souls, for Joseph was in Egypt already. So, 70 so. 70 souls kasi nandun na si Joseph sa Egypt, di ba? Tingnan natin 70 souls 72. 70. Meron pa to keyword 70 souls sa kids. Meron pa yan 70 and 2 yan. Sa Acts. 70. Sa Acts. Souls. Hanapin. He score And called his father Jacob to him and all his kindred, 70 souls. 75 nga ito 75, hindi nga 72 7. Acts 7, verse 14. Sabi niya, at the second time Joseph was made known to his brethren, and Joseph's kindred was made known unto Pharaoh. Then sent Joseph and called his father Jacob to him and all his kindred, 15 souls. 75 na. 75 yan So Jacob went down into Egypt and died, he and our fathers. So, Ano ba ang tinutumbok mo dito, Pastor? Hindi ba sir, baka dyan 7:14 Acts. sa Acts. ito, pwede natin hanapan ng tamang calculation nito. Kasi si Joseph may dalawang anak, si Ephraim sa si Manasseh. Di ba? Bali, Kaya lang, kung makikita natin, kung talagang uusisain mo, may mga bagay sa Biblia na masasabi mo na inconsistent siya. Pero, alam mo na tama ang Biblia. Ibig sabihin, alam mo na ito ay pinasulat ng Panginoon at may dahilan ang Diyos tungkol dito, di ba? So, hindi natin sinasabi na mali yan. Pwede natin discoverin yan na tama talaga siya. Kaya lang, sa mata ng ibang reliyon, sasabihin na Hindi consistent. hindi siya consistent. So ano po ba ang significant ng 70 souls at 75 souls, Pastor, para masaliksik natin? Hindi, sa akin, alam ko ang Bible totoo So, kung sinabi na 70, amen ako dyan. Pag 75, amen ako dyan. Si Lord lang nakakaalam. Hindi na natin alam doon. Baka may yung bilang ng Diyos, hindi mo alam kung, di ba? Biblical vindication. Mali na ang Biblia. Para pamalian Na lahat ng sinasabi ng Biblia. Ganun din kay Brother Branham. Sa message talaga, Pastor. Sa message, ang kung may daming, parang inconsistency. ang daming contradiction. Pero does it mean na hindi propeta si Brother Branham? Pakinggan mo lahat ng prayer healing kung masasabi mo na, so sometimes God allowed na ito ay maisulat, God allowed na ito ay masabi ng propeta. At may isa akong preacher na narinig. ikaw na ba? Ang sinabi doon,
God allowed it, no? Para yung matisod. Oh, yun! Parang ano yung pastor. Parang guard. Pang ano ba? Scarecrow. Parang guard. Fan in Christ hand. O, di ba? Parang ganun. Para Ano at siguro least, yun? kung critics ka, at ikaw ay serpent seed, at least yun ang makita mo. Ang makita mo yung inconsistency para hindi kaya tumuloy. Kung binhi ka, maniniwala ka. Kung hindi ka, ang makikita mo yung para sa'yo. Oo. Para manatiling sarado yung Bible. Para, di ba? Parang ano siguro pastor yun, yung 400 sa kayo 430. Ah, di ba? 400 years, tapos 430. So parang katulad ito, Pastor, na parang sinabi ng Panginoon, kung bakit nireject nyo ang bato ng paglukan para kayo matisod? Yung mga parisiyo, ang kanyang kinausap nito. Ganun po ba ang Ganito ang yan. tumbok nitong si Ganito Pastor? yan. Alam mo ba ako, ito, makinig kayo mabuti dito. Kung ako, alam ba, tayo for 2,000 years, we only read the Bible in the aspect ng history. Ibig sabihin, what we have is a Bible written 2,000 years ago. Ito ang Biblia natin. Ang kwento dito is kwento noong panahon, pati mga parable, kwento sa agricultural age. Di ba? Kasi hindi pa modern age ito eh. Kumbaga, 1,000 years pero natapos itong sulatin 2,000 years ago. Iyan sa madaling sabi. Ngayon, I believe na ang Biblia ito ay were written by the holy men of God as they were moved by the Holy Ghost. At ako naniwala na ito ang access ko sa sinabi ng Diyos. Ako ay anak ng Diyos, tupa ng Diyos, nakikinig ako sa tinig ng Diyos. So, nung nahawakan ko to, masaya akong pakinggan kung ano yung sinabi niya. Right. Yung hindi ko maintindihan, okay lang. Basta at least, mapakinggan ko yung sinabi niya. Ngayon, for 2,000 years, wala na tayong narinig na nagsalita uli ang Diyos. Di ba? Kasi nangusap na ang Diyos through the fivefold ministry, sa mga church is messenger, nangusap siya. Pero, hindi yun voice of God, kundi what the Spirit said. Pag sinabi kasi what the Spirit said, through the inspiration sa fivefold. Pero pag sinabing voice of God, lip to ear siya. Ibig sabihin, for 2,000 years, ang naririnig lang natin, Luther, Ireneo, as they were inspired to preach. Preach lang sila. In-inspire sila pag sama-samahin ng scripture para mag-preach. Nakakapaginig na tayo sa sinasabi ng Espiritu. Pero sa uling araw, hindi. If anyone hear my voice, ang Diyos mismo nagsalita uli. O ngayon, ang tagal na ang Diyos hindi audibly nagsalita. Ngayon lang nagsalita sa panahon natin ngayon. Yeah. O, nung nalaman ko na si Brother Branham, ang ginamit na mouthpiece, masaya ako na may message ako. At least mapakinggan ko na kung anong sinasabi ng Diyos na adaptable to our generation. Ngayon, ako yun. Kung yung iba naman ganito, naniwala ko Biblia yan. Pero mali ito eh. Ako naniwala si Brother Branham propeta, pero mali itong sinabi niya eh. Ako hindi. Nung narinig kong nangusap ang Diyos sa uling araw nito, gusto ko pakinggan. Kung hindi ko maunawan, okay lang. Basta alam ko nagsalita ang Diyos eh. Hindi ko siya hanapan ng mali. Lahat ng naghanap ng mali kay Brother Branham, mga nganib kayo. Totoo. Mga nganib kayo. Pastor, Ulit, Pastor? sa time ni Lahat Brother, Lahat ng naghanap ng mali. sa time ni Brother Branham, Ng mali sa Sa ibig sabihin, Sumalit ka. ang Diyos sa panahon ito ay nangusap sa atin sa pagitan ng kanyang propeta. Okay. At sa panahon nga mayroong fivefold ministry. Bible ministry. Para ma-adapted yan at mailagay ng tama sa lugar, kaya natin gumamit. Ganito Revelation. Two ways ngayon Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, nangusap din ang Diyos sa pamamagitan natin mga preacher, di ba? Kasi pag nag-preach ka rin, sabi na, Revelation 3. Puntaan ko lang yung okay. Revelations.
Magandang tanong yan, Pastor. Ganito. Ngayon, para ma-identify nyo dito sa ano na to, sa ito. Revelations 3:14. 3:14 kasi ang Laodicea. Oh, start. Start ng Laodicea 3:14. Sa 3:14, meron tinatawag dito Unto the angel of Angel of Laodicea. Walang iba, si Brother Branham ang messenger sa Laodicea. Isa dyan na. Okay, pagdating dito sa verse 20, Behold, I stand at the door. Yan ang James 4 yata yan eh. The judge is standing at the door, waiting for the precious fruit of the land. The same siya. Okay. And now, if any man hear my voice, open the door, I will come to him and will sup with him and he with me. Okay. May voice na nag-exist dito. Ibig sabihin, nasa pinto ako, kumakatok ako. Pag sinabing kumakatok, attracting your attention. Di ba? Si Moses, para i-attract ang attention niya ni Jehovah, nakakita siya ng umaapoy na puno. Sa atin hindi, kumakatok siya. Pero kahit na may boses na binigay ang Diyos dito sa verse 20, kung walang magbubukas. pero meron ding espiritu na nangungusap sa church. So meaning to say, may isang tao na may dala ng boses, tapos may espiritu na nag-work sa fivefold. So, may nakakapakinig sa sinasabi ng espiritu, pero may nakakapakinig ng boses ng Panginoong Diyos through the prophet. Kaya, of all the ages, Pastor Bob, of all the ages, naririnig lang nila ang sinasabi ng espiritu sa pamamagitan ng fivefold, through inspiration. Pero walang direct, thus saith the Lord. Sa Laodicea lang meron, pag napakinggan nyo yung boses ko, may communion tayo. Sino nagko-communion? Di ba si Melchizedek lang nag-communion? Kausapin si Abraham. Tayo anak ni Abraham eh. The rest ng tao, inspiration lang maririnig nila. Ngayon ito. 1 Corinthians 12:13. Ang sabi dito, hindi. 1 Corinthians 12:13? Hindi. 1 Corinthians 14 na sandali. Sandali. Corinthians 13. First Corinthians. Yeah, ang tinutugo ko dito, yung pangusap ng espiritu, no? Para hindi tayo malito. Okay. 12. Tama pala. Okay. Yan. Okay, ito yung sabi ko sa inyo, umiinom sa isang espiritu. Kanina, di ba? 14. For the body is not a member, but many. 1 Corinthians 14. Ay, hindi. Lumagpas na ako. Ito. Okay. 5. There are differences of administration, but the same Lord. Diversities of operation, but it is the same God who worketh all in all. Sa verse 4, diversities of gifts, but the same Spirit. Iba-ibang gift, pero isang Espiritu, di ba? Iba-ibang pamamalakad, isang Panginoon. At iba-ibang operation, but the same God which worketh all in all. So, meaning to say, ito, isang aspect lang to sa sinabi ni Paul. Iba-ibang kaloob, pero isang Espiritu. So, pag may gift ako, baptize ako ng Holy Ghost, so nagmi-minister ako according sa gift ng Holy Ghost. Pero hindi yung thus saith the Lord, Pero inspiration lang. Kung ano inspiration ni Lord na ipapreach sa akin, yun ang, ito.
So, ang 1 Corinthians 12, 3-7, Pastor, hindi does it down dito, kundi pangungusap lang ng Pangusap, Espiritu. inspiration lang. Halimbawa, Inspiration lang. evangelist ka, pastor ako, Oh. nag-preach ako, it is what the Spirit said to the churches. Depende sa operation ng gift. Ang sabi dito, one Lord, one faith, one baptism, one God, and Father who is above all, through all, and in you all. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. O, di ba? So, kaya nagpadala ang Diyos ng fivefold ministry, verse 11, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body, hanggang sa maabot tayo sa unity of faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. O ngayon, yung fivefold ministry, nag-work tayo, fivefold ministry, lahat tayo, pag mag-preach tayo, what the Spirit said unto the churches. Pero, pagdating ng last day, may voice na dumating. Sino itong voice na nasa pinto? Judge, James, tingnan mo ah. Si Melchizedek, di ba? Kita. Sino ang voice nito sa pinto? James 5. Tingnan mo ita. James 5 yun, no? James 5 yun. Yes. Ako'y kumakaroon. Hindi. Sabi dito, yung early and latter rain ito, no? Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waited for the precious fruit of the earth, and have long waited patient for it until he received the early and latter rain. Itong early and latter rain, sa panahon natin ito nangyari. Moray, priniso ni Brother Branham eh. Be ye also patient, establish your heart, for the coming of the Lord draweth nigh. Grudge not against one another, lest you be condemned. Behold, the judge, she standeth before the door. So, sa last day siya, na naghintay ang Diyos ng precious fruit. Mag-aani na siya eh. Oh. So, isa yan, ang judge, nasa pinto na. Sabi ng Revelation 3, kumakatok siya. Oh. At nagsalita siya. Kaya nag-preach si Brother Branham ng the trial, indictment. Kaya lahat ng mensahe na masasabi mong nandito yung judge, magpakasal ka na rin sa judge. Kasi yung judge siya na rin yung priest. Kaya makita natin ang scripture pag pinagdugtong-dugtong mo. So, ito ang tanong. Paano tayo na fivefold? We only belong. He that hath an ear. All the ages. Hallelujah. Tayo nakikinig sa sinasabi ng Espiritu through the fivefold. Pero mapalad tayo, may voice of the seventh angel, which is the voice of the judge. Kaya makita mo, di ba? Sabi nung babae na hindi ako ipapajoin yung baka ko sa reliyon na yan. Patay siya. Huwag ka alam mo, pag nasa judge ka, if you are before the judge, magkamali kang salita, contempt of court ka eh. Papakulong ka. Tulong ka dyan. Oo, parating ka nun. Pastor, sa time ni Brother Branham, nag-isip din siya kagaya ng pag-iisip natin ngayon. Gaya na lang ng nagduda din siya eh. Pero humingi siya ng confirmation na totoong tinawag siya ng Panginoon at gagamitin siya ng Panginoon. Halimbawa na lang yung healing. Paano ko ma-assure na ang Panginoon ang tumawag sa akin? Yung assurance. Pangalawa yung confirmation doon sa pagkatawag sa kanya. Kinausap siya ng anghel na yung kamay niya. Si Moses yan. Kay Brother Branham din, nangyari. Yung magbabibrate yung kamay. Nag-vibrate and then nagkukulay yung kamay niya. Magbiblista. Pangalawa, bukod doon sa supernatural confirmation, mayroon din si Brother Branham confirmation doon sa scripture. Na, halimbawa, paano ko mapatunayan na itong tao na to, pareha sila nagkaroon ng speaking tongues? Pero paano ko ma-identify yun kung sino yung totoo at saka sino yung hindi totoo. So naghanap siya ng scripture. Sa pamumuhay. Bukod doon sa pamumuhay, confirmation na sa scripture,
Hebrews ano ata yun 13 Ah. na yung discerning the thoughts and intents of the hearts. At bukod doon sa scripture, mayroong supernatural na nakikita ni Barbanam yung kalagayan ng tao. So sa kalagayan natin ngayon, kasi naghanap tayo ng confirmation, paano ako nakakatiyak na ako talaga tinawag as part ng fivefold ministry? Hindi pareho ang tawag mo kay Brother Branham. Ang prophet, may special, ang tawag doon, vindication. Pastor. Pag ang tawag dyan, law of vindication. Hindi ba sabi ni Moses? Sabi niya, Panginoon, paano sila maniniwala sa akin? Kasi magpabalita ako sa kanila na palisin sila. Ito ang vindication. May tinatawag na vindication before the children of Israel, tapos vindication naman kay Pharaoh. Ano yung vindication niyan, Pastor? Pagpapatunay na siya ay tinawag. May sinasabi sa Bible na Calling back. Vindication of God. Ang vindication ay patunay, katulad kay Jesus. tanggapin. Ang sabi ni Nicodemo, alam kong ang Diyos ay sumasayo. Kasi hindi mo magagawa ito maliban ang Diyos ay sumasayo. Ang palatandaan, Pastor. Pero ang vindication is, maliban sa palatandaan, isang approval of God proof that God really called you. Ang vindication is, higher proof of calling siya Ang vindication, normally, sa prophet lang talaga siya. Kaya, aside from the prophet WMD, Pastor, how can we identify na ang taong ito ay bindikado nagsasalita? Hindi, sabi ko nga sa inyo, ang vindication, pang-propeta lang. Pag-propeta lang. Brother Branham, Moses, Jesus, yan ang vindication. Kaya ang Kung pwede ba natin, Pastor, masabi na tama yung sinasabi ko? Tayo, bago ko makalimutan, Brad Magellan, tayong ministro, make full proof of your ministry. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, huwag ka basta-basta maglilihan. Yeah. So, kung ikaw, alam mong may calling ka, Bit mo yun. of course, siyempre, alam mo, may calling ako, kaya siguro na-bankrupt yung negosyo ko, tapos gusto ng Panginoon na ganyan. Isa lang sa ebidensya yon. Pero, hindi tayo kaagad papasok sa fivefold ministry, kailangan make full proof Ibig sabihin, aapakan mo muna yung posisyon na yon, tapos, habang ginagawa mo yon, makikita mo kung tinawag ka talaga ng Panginoong Diyos, saka ka lang lilihans ng mga mas matatanda sa iyo. Make your calling an election Election sure, di ba? Maliban dyan, make your calling an election sure, make full proof of your ministry. May prueba. Ang vindication kasi hindi. Ang vindication, kahit ako ngayon, propeta ako ngayon, kahit wala akong mapatunayan sa inyo, pero pag ang Diyos ay binindika ko, pinatunayan niya, wala kayong magagawa. Mga tao. Hindi ako approved by man Ako ay approved by God. Samantala sa ministry, hindi. Sa ministry, yung tao, sila ang makakakita kung tinawag ka talaga. Ito hindi Ang Diyos ang magpipreba sa iyo. Mayroong scripture, Pastor, na inano ni Apostol Pablo doon sa... Hindi, may isa pa, bago mo ituloy. May qualification sa fivefold. Sa prophet wala. Diba? Sa prophet walang qualification Sa fivefold meron. Sa So, may sa messenger, May kumbaga, what I mean, ang fivefold, bago ka ma-ordain, papasok ka muna dun sa qualification. O, bago ka maglihans, Timothy, dapat ganito, ganyan. Pero ang prophet hindi Sa tiyan ka pa lang ng nanay mo, tinawag ka na Pero paano yung propeta sa loob ng fivefold ministry? Anong function niyo? Anong identity niya doon? Yung five... minor practice. Actually, wala namang explanation si Brother Branham dyan tungkol sa... Ginawa niyang preachers yun ginawa lang preachers. Wala. Kasi sa panahon natin ngayon, hindi naman di ba, sa Book of Acts makita natin yung mga ilang may gift of prophecy, something like that. So, di apat ng Panginoon ay hindi inintending maisulit. Hindi ko na sinabing apat kasi 5 ang nakasulat sa Ephesians So, ang paglima Kaya lang, hindi lang kita masasagot kung walang sinabi si Brother Branham tungkol doon. Wala din. Di ba? Wala tayong masabi. Basta, may ang fivefold ministry, may propeta talaga dyan. Kaya lang, siyempre, since na may prophet tayo na prophet messenger, ang nangyayari, ang naka-mindset ng tao, basta prophet, si Brother Branham.
Diba? Ano ba, sabihin mo ngayon, Hinanap ko rin, Pastor, yun eh. Ang sagot ng propeta, prophets are preachers. halimbawa, sabihin na, Kaya diba, tanongin niyo ako, tayo. Brad, ano ba ang ministry mo, Brad? Sa 5 foot, prophet ako eh. Kakaiba ka, o, diba? At saka kung pastor ka sa Fivefold Ministry, ang bibigay sa'yo ng Panginoon na yung mga teaching yan. Doon sa Hindi, kailangan ko ang punto ko doon, ulitin ko ulit, Brad Magella, no? Ang pagkakaiba natin sa prophet, sa 5 foot ministry, Education. merong sense of qualification bago ka ma-ordain. Diba? Pag hindi ka pumasok doon, hindi ka ma-ordain. Diba? Although, ang 5-fold ministry ay predestinated din ng Diyos yan. Tinalaga yan eh. Ang 5-fold tinalaga siya, pastor. Special people ang tinukoy ni Brother Branham. Pero ang mga deacon elder, pwede mo i-design, pwede ka mag-resign. Sa 5-fold kasi, kumbaga, gifts na ibinigay ng Diyos yan. Kaya lang, itong prophet na to, prophet messenger, I don't know, kasi wala namang sinabi si Brother Branham tungkol sa prophet. I can only base dito sa Biblia. Makita mo, kahit sa Biblia, ang propeta, pinag-asawa ng halo, di ba? Makita mo, walang ano eh. Talaga ang prophet. Kung ano ipagawa ng Diyos, talaga ano siya, totally submitted sa Panginoon. Kumbaga, sa ayon niya sa hindi, bata siya o matanda, kung prophet ka, anong patunay? Bibindicate ka ng Panginoon. Right. Yun Ah. na. Tayo hindi. Minsan nagdumaan muna tayong deacon, tapos namatay yung pastor, tapos napilitan kang pumosisyon, tapos nag-qualified ka, sumunod yung mga tao, tapos sinabi mo, mga kapatid, ano muna ako, probe muna ako tapos hanggang sa mapil mo na may calling ka. Tapos, Pastor, dapat kasama. Ang dami pa eh. Qualification. Qualification. Pastor, may paglilinaw na akong sundot, Pastor. Itong teacher at saka apostle, Pastor, paano ito ma-identify? Anong qualification nila? At totoo lang, Pastor, wala pang nalantad ngayon sa mensahe. At kung may lumantad pa, questionable pa na apostol at teacher. Yung apostle, simple lang sinabi ni Brother Branham. Depende tayo sa sinabi niya. May mga functions siya. Missionary. May mga functions siya. May mga functions. Ang teacher, simple lang sinabi ni Brother Branham. Maayos ang paglalatag niya sa scripture. Kumbaga, para sa akin, may isang teacher na nirecognize si Brother Branham, si Brother Dave. Pero hindi lang naman siya ang teacher. Pero at least, kung nag-endorse si Brother Branham ng teaching ministry ni Brother Dave, diba? So, kung ako, gusto kong malaman ng maayos na paglalatag, halimbawa, kung ako sa teacher din ako, ang gift ko, hindi, kukuha ako doon sa maayos na paglalatag din, di ba? What I mean, I believe, basta, Pastor, yung iba kasi niyan, tinatanong, ang tinatanong nila, parang kailangan mag-presenta ka ng tao. Ang naging sagot ko na lang, sabi ko, hindi yan 5-fold ministers, 5-fold ministry. So, it's a ministry, not a minister. Kasi, sabi ko, pag naglagay tayo ng tao, sino yung apostol mo, sino yung propeta mo, sino yung teacher mo. Sabi ko, may mga tao, kahit nag-a-assume sila ng isang pastor na office. Pero minsan, may gift ng teaching ko may mga ganun. Halimbawa, Mayroong mga nagmi-mission siya, pero pastor siya. Oo. Pero meron naman talaga nagmi-mission, hindi pastor. Oo. Masabi mong apostolic talaga yung Apostolic yan. Pero normally kasi, yung ibang mga, sabihin natin, nag-full-time na apostle, nagsimula din sila pioneering na pastor. So, sa akin, Brother Leo George, hindi ko masyado yung pinibigyan ng pansin. Pag maubos ang oras mo dyan sa kahanap ng ministry. Tinatanong kasi sa akin hindi ako kasagot Di ba ako sagot pag hindi mo alam? Ang rules lang natin, pag tinanong ka hindi mo alam, hindi mo alam. Basta isa lang. Sa mindsetting sa denomination, marami akong isagot, pero sa mensahe, Hindi, wala akong masagot. Kumaga, para sa, Balikan kita. ang ano ba, ang iniim natin ngayon, kasi we can use the time mag-discuss tayo sa mga ganyan. Kaysa mag-discuss tayo ng mga bagay na mas kailangan natin. Kasi,
sa ngayon, you know, you can have a church no, with organized ministry katulad ng 5 foot, may existing pastor ka, may evangelist ka, kasi malaki ang church mo, may teacher ka, tapos may ikaw ang pastor, may propeta ka pa din kung so on and so forth. Ang tanong ko, ano ang mensahe kinakalat niyo? At ano ang mensahe tinuturo niyo? Ano, kukuha kayo sa denomination, tapos kakargahan nyo lang ng mga quotes ni Brother Branham. Diba? Babasa ka ng libro sa denomination, tapos kukuha lang yung scripture, tapos kakargahan mo ng quotes ni Brother Branham para magmukhang mensahe. Tapos paiyakin mo yung mga tao na mga modern sermon, tapos with quotes ni Brother Branham. Kasi kaya mo naman lagyan ng quotes yung mga yun. Diba? Pero structured ka. Diba? Masabi mo na very organized yung church mo. Tapos, halimbawa, na-prove mo na missionary ka kasi tinatanong mo ngayon kung anong qualification, nag-qualify ka o evangelist ka. Ang tanong naman, ano naman ang kinakalat mong mensahe? So, para sa akin, first things first for me. Ibig sabihin, kahit bago pa ang church na organized ni Paul lang, si Paul lang nag-organize. Pero nauna muna si Jesus at yung teaching nila. Kaya lang naman inorganize ang church at binigyan ng offices at mga COD ang church. Kasi dumami na ang church. Pero sa una, kung tutuusin, para sa kanila, mag-sharing lang tayo maghapon. Yan ang ginagawa lang nila at mag-communion eh. Acts 2:42. Pastor, bakit kasi natanong ko yung pastor? Lagi kasi ako na-invite. At lagi ko rin, dalawa ang nakikita kong agenda nila. Unity in faith sa lahat ng believer at saka fivefold ministry. Kaya ang nangyari nga, ay hindi na ako maglakad, makinig na lang ako. Kasi, nabugbog ang tenga ko na hindi tayo, it is impossible to unite us kung iba ang ating silip at understanding sa Godhead. So dito din sa sa unity, wala nga. So, hindi ako pwede maglatag, makinig lang ako. Sa fivefold ministry, hindi ko magkasagot. So, pinapatay ako, pero sabi ko, wala ko masabi. Kasi bayarap naman sa bablay ako. Yun na lang. So, itong fivefold ministry na ito, Pastor, pwede po ba na sa ating pakikinig sa kanila, makakakuha tayo ng sapat na Kasi may biblical verse din sila, at meron silang quotation din na pinapakita. So, yun po ang aking, ang aking katanungan. Ako hindi umaattend, kaya hindi ko masagot. Okay naman. Ito lang ina-attend ako. Wala ako. Talaga magtatanong. Either kayo yung about po dito sa Bible. Kasi minsan ako nakaka-encounter ako ng mga katulad ng SDA, katulad ng Muslim sa na-encounter. Sabi nga, ganun nga dahil hindi na consistent yung Ano po ba ang comment dito sa Bible? Kasi sa history, minsan kumbaga sa history, ako wala akong tao sa Bible kung pwede sa akin. So sa history kasi, merong 14 books dinalis dito. Yung Apocrypha ba yun? 14 books daw dinalis, yung Book of Enoch, Book of Jasher. Which is yung Book of Jasher, sabi nga po dito. Nakasulat yan. Nakasulat po ito sa Joshua chapter 10, verse 14. Nakasulat. So, sa akin yung sagot ko na lang sa kanila, ang sinasagot ko na lang po dito ay yung John 21:25. Ito yung sinasagot ko. Pero since nandito na naman tayo, para mas maganda, at least meron tayong meron ba rito naging comment si Brother Branham? Wala. Basta ang sabi niya lang, basta sinabi ng Biblia, naniwala siya. So, I think, ang para sa akin yung, by the way I understand sa approach din ni Brother. Kasi ang sinisikap ko, Pastor, kung ano ang approach ni Brother Branham sa Biblia, gusto ko ganun din. Si Brother Branham, basta ang sinabi niya, basta sinabi ng Bible, paniwalaan ko siya. Hindi niya na iniisip kung maunawaan niya, kung ma-explain niya, kung inconsistent siya, hindi niya iniisip. So, ako, nasanay na rin akong ganun. Ibig sabihin, hindi ko pinapagana ang isip ko pag Bible ang pinag-uusapan.
kasi kung pagaganahin ko ang isip ko, siguradong may makikita ko. Kasi, alam mo, marami ka talagang makikita, kaya lang, sino tayo para... Papalayo. Example lang, halimbawa, Mark 16. Mark 16. Di ba, yung huling ilang verses dyan, wala na yan sa original eh. Tanggalin sa So, tanggal sa original yan. Yan yung binabarakan ni Iris Soriano. Oh, di ba? Dagdag daw yan eh. Wala na yan. Original manuscript pala. Sa original manuscript wala siya. Pero, nandiyan dyan siya. Pero parating kinukot ni Brother Branham. At maliban na kinukot ni Brother Branham, ina-apply niya rin sa kanyang ministry. Di ba? Di siya liyan. Ano yun eh, ang dulo niya, di ba? This I shall follow them that believe. They shall liance on the sick and the sick shall recover. They shall cast out. Ano yun eh, nandun yun sa dulo na yun eh. So, para sa akin, I believe the Bible as a whole. Meaning to say, katulad sa katawan natin, I don't mind kung ano ang mga inconsistency ng katawan ko. Basta katawan ko to. Ibig sabihin, basta paniwalaan kong... So, I think yan ang approach ni Brother Branham. Kasi, not all the time, si Brother Branham, pag nagpipray siya, may vision siya, wala. Not all the time. So, meaning to say, pag sinabi lang na, halimbawa, magpipray siya, alliance kita, kasi nakasulat eh. Hindi, alam din ni Brother Branham na wala yun sa original. Pero nakasulat, basta ako naniwala dito. Kaya nga, example niya eh. Di ba yung, ang anak niya nasa seminaryo, tapos sabi ng anak niya, naniwala ka dyan sa Bible study niyo dyan. Walang alam yung pastor dyan. Alam mo ba na itong simula verse 15 pababa ay wala yan sa original. Hindi yan inspired. Sabi nung nanay niya, di ba? Hallelujah! Praise God! Ito ang binasa sa akin eh. Sabi niya, kung kaya nga ako pagalingin itong hindi inspired, lalo na yung inspired. So, I mean to say, si Brother Branham, he doesn't mind. Kung ito ba ay according to theologian, hindi ito inspired, ito ay inconsistency. Para sa kanya, any part of the Bible, pag nakita niya, paniwalaan niya. Only believe. Ganyan si Brother Branham. Kaya, prinumod niya rin na only believe. Yeah. If I will apply the same sa message, I will be in good shape. Yeah. Yan naman ang question ko sa mga grupo ng message na walang inahanap kundi yung mali ni Brother Branham. Ako, I can quote ni Brother Branham and I can believe for me. No? At i-apply ko rin sa akin. Hindi, sinabi to ni Brother Branham eh. Di ba? Pinag-pray niya, umuwi ito. Ano ko rin to. Pangabagan ko rin. I-apply ko rin sa buhay ko. So, ganoon din sa atin. How about God? Kumbaga, kung sa aspeto ng Diyos, hindi mo siya nakita, ang basahan lang natin ay ang mga salita niya. Kaya ko bang sisain kung ano pa ang mali sa Diyos? Basta sinasabi lang ng Diyos, let every man's word be a lie and mine be truth. Basta sinabi ko yan, sinabi ng propeta ko yan, totoo yan. So, sa atin, as believer of this message, I don't mind. I don't even select kung anong yun ang sinabi ni Brother Branham. I don't mind. Basta para sa akin, I listen to every preaching ni Brother Branham. At kung meron akong i-apply sa sarili ko, ipipreach ko sa church na alam kong makakatulong sa kanila, kunin ko yan. Basta, ang ano dyan, Pastor Jess, ganito. Basta, gamitin mo, at sinabi ni Brother Branham, sinabi ng Biblia, wala kang pananagutan kasi sinabi niya yun. Isa pa pong ano dyan, kayo na nagsabi na, kasi marami po sa mga misbeliever ngayon na, yung from 1963 pataas, yun na lang yung absolute, yung pababa, ano na yun. Yan ang sinasabi nila. Pero ang tanong ko dyan, Pastor, makinig ka sa huling 15 minutes ng lahat ng prenis ni Brother Branham simula 1947. Kung mali ang kada sermon niya, bakit kada last 15 minutes, masasabi mo ang Diyos ay nandoon mismo? Kaya sabi ni Brother Branham, would God vindicate a lie? Yan ang sinasabi niya. Kaya imagine, sa dulo ng preaching niya, magdi-discern siya. I-declare niya lahat ng magaling. Walang paltos kahit isa. Kaya nga po dun sa yung sa 7th of Daniel, since ang 7th of Daniel na ginawa ni Barwan yung book,
kuno 7 years. Oo, 7 years yung kape. Sabi mo, hindi na yon. Kaya ngayon, Ay, ito. hindi. Ako. Kung saan namin ni Mark 7 years, di 7 years. Pag sinabi niya 3.5 sa 6. Pero, kung ako, halimbawa, ako as a pastor, no? Di ba? Example lang. Whatever I read kay Brother Branham, I don't put my mind. Yan. I do not put my own mind. Kumbaga, kung ikaw nakikinig lang at nanonood ka ng mga balitaktakan nila, huwag ka na sumali, manood ka na lang. Wag ang salita ng Diyos, pakinggan mo na lang. Ngayon, pagdating ngayon na ikaw naman ang magsasalita, let's say, pastor ka. Tapos ngayon, kukuha ako ng sermon sa Biblia at sa message ni Brother Branham. Mananagot na ako sa lahat ng sasabihin. Yes, Pero, sa lahat ng napakinggan ko kay Brother Branham at sa Bible, wala akong sagutin to. Sinabi Nakuha niyo? Sinabi niya yun eh. You can never be guilty of listening Yes. the Bible, saka listening the message. Kahit pa nga, nagkamali ng sinabi si Brother Branham, kung pakinggan mo, wala ka namang sagutin doon eh. Right. Kasi siya naman ang nagsalita nun eh. Mananagot lang tayo doon sa ating... Pero pag nag-preach ka na, Yeah. at nagsabi ka ng mga negatibo dito, ikaw naman nagundon. Yan ang, Bigay mo sa akin na yung Yun ang concept. mga bagay. basta, you can never be guilty when you hear. Yeah. You can only be guilty when you speak. So, yun. Ang pananagutan mo lang yung mga bagay-bagay na galing sa iyong isipan. Alam mo, katulad dito, may narinig kayong mali sa sinasabi namin dito. Pag uwi nyo dun, ang feeling nyo, nagkasala na kayo. Mali kayo. Pag nag-comment kayo at tama yung narinig nyo, dyan lang kayo magkakasala. Kasi ako experience sa pastor. Meron ako isang close friend ba. Tapos, nagsabi siya na ang Bible na hawak natin ngayon ay may mga naidagdag. At meron talagang original na Bible. Oh, meron talaga. At sa Mrs. Believer din, meron isang minister nagsasabi, puro kayo kot ng propeta, ang dami ng mali yan. So, pero sabi ko, ako nagkakasya kung ano yung available. Ito yung available eh. Sabi ko, ako para sa akin, sapat ako kung ano yung available. Ito yung available na Bible na yan eh. Ito yung message na available. So, ano yung pwede ko pagpipilian? Ano yung pwede gamitin? Ito yung mensahe dumating. So, kung mayroong mang little contradiction, hindi ko naman problema ito eh. Problema ni Brother Branham, Oh, talaga siya. ano. Parating Ito ganun. namang Bible ganun. Pero sabi ko, yung best friend ko na nagsabing ang Biblia kulang mali. Pinatitigil akong mga gamit ng Bible eh. Pero sabi ko, nasaan ba yung original na Bible? May hawak ko ba? Sabi niya meron, ilalabas siya sa tamang panahon. Sabi ko, ang dami na nagkandamatan. Tapos hindi pa nailabas siya. Pero ito na yung masasabi ko. Kasi siya, Kristiyano siya pero liberal. Liberal Oo, Christian. na pwede silang gumawa ng mga bagay na mundo. Mali. Sabi ko, pero ito sa sinasabi mong Biblia na mali na hawak ko, pero dito sa maling Biblia na sinabi mo na hawak ko, ito yung nagpabago ng buhay ko. Yun ang mahalaga. Kaya, mali na sa'yo ito, pero hindi mo ako pwedeng alisin dyan, dahil dyan ako nabago. Sa akin po, yung SDA nga na-encounter ko, sabi ko, ang sagot ko na lang sa kanya, sabi ko, itong hawak na Biblia natin from Genesis to Revelation, 66 books. Sabi ko, hindi na nga natin masunod, tapos maghahanap ka pa ng 14 books. Bakit? Ang SDA ba may 14 books? Ewan ko kasi po, in-acknowledge nila yung 14 books na inalis eh. Yung Book of Enoch, Book of Jasher, Book of Judith, ang dami po yung 14 books yun. Kaya sabi ko, yung Maccabees, sabi ko, ito nga, 66 na lang, hindi mo pa masunod lahat eh. Nahirapan ka na masunod lahat, nagkaganon pa ng 14. Kaya ba Tapos inano ko po yung doon sa John 21, oo. Hindi naman lahat na isulat. Pero na lang yung aking ano doon. Hindi ka kahit mundo, hindi makakatsin. Yung isang kaibigan ko, grabe yung pag-ano niya ng original na Bible. May lalabas sa tamang panahon kasi ang cover daw po ng Bible na yun, gold talaga. Ibig sabihin, may nag-exist daw na gano'n. Isa lang yun. Hindi ko, basta ang sabi niya, yun yun.
Tapos, doon daw sa lugar na anghel daw nagbaba ng pastor galing sa langit. Grupo ba yan ng mga Joshua? Grupo ba ng Joshua? Hindi naman. Iba rin yung Yeshua na ano. Kasi Meron din pastor Yeshua sa message. Meron din. Pastor, kasi ang statement doon, yung Holy Ghost wisdom Yung sinasabi, Pastor. ay makakapagpagaling sa kaluluwa. I think kasama din yung katawan makakapagpagaling. Hindi, yun naman yung Marami huling. yan, kasama Yun yan. naman yung huling bahagi ng redemption. Yung Oo. physical. Pero ang higit na Physical, ano doon, physically, ang sabi niya, which would be the gift of the Holy Ghost of wisdom to put the word of God together and to show the church where we're standing. Tamang revelation yun. Tamang revelation. Than just to get somebody healed, ito patanong siya. Ang mali, sabi niya, Healed? Kaysa pagaling. kaysa kagaling. We all want to be well. Gusto natin gumaling lahat eh. But I'd rather have my soul well than my body well anytime. Oh my. Here the Holy Spirit is speaking through John on Patmos. Isa kabilang din ito, Pastor, yung sinabi natin kanina na mayroong still small voice sa in the form of wisdom. Tama yung sinabi mo, Brother Bagilan, na ang gumaling lang yung physical o yung kaluluwa, hindi dahil sa yung 10 kitungin, yung physical lang Isa lang yung nagpasalamat. Isa lang gumaling, yung isa gusto ko sumama. So, ibig sabihin, kahit nasa message pastor pa lang, pagka hindi tama ang revelation, ang kaluluwa hindi pamagaling. May sakit. Physically sick. Spiritually sick. Ito na lang. Careful. Ito na, pastor, nagkaroon ako ng isang karanasan ngayon na parang nakaramdam ako na parang pinasunan ako. Pero mga Na ang tao naniwala na may propeta, nagbabasa ng message ni Brother Branham. Part pa rin siya ng, hindi natin alam one day kung malapit na ang 40 days. 40 days. Or 1 week. Hindi kasi matatawa. Lalang yung pastor, yung impact yan eh. tapos yung isang huli niya, sabi niya gano'n, yung isang huli niya, parang kantyaw, pero naano siya doon eh. Sabi niya, Brother Buddy, mukhang maliit ang tingin mo sa anak. Sabi ko, ang Panginoon din naman may sabi na may father. Better na. Sabi ko, hindi natin pwede pero tumistop na siya doon. Pinagdidinan niya po Lala ko doon. yan, yung biit yan eh. Ang pinagdidinan niya doon, Taga-sampiruhan yan eh. ang pinagdidinan niya po doon na He redeemed us in His own blood. Kaya sabi ko nga po, tama. Sabi ko tama. Kasi yung Diyos din nakikita, wala naman dugo. Nag-create siya ng katawan na may dugo. Kaya sabi niya, on blood nga eh. Blood. Sabi ko, tama kasi may anak tayo. Acts 20, dugo din ng Diyos. Ang dugo ng Diyos ay ang dugo ni Jesus. Sabi ko, may anak tayo. Si diba? Kristo mismo, dugo siya. Ang anak ay dugo ng Diyos. ang nakakatuwa dito sa binabasa, yung mga bersikulo at yung paliwanag nila, Yung ginagamit. paliwanag na natin halos, pero hindi lang napupuna na yung paliwanag nila, yun na yun. Tama. Tama. Hindi na masyado ng mga recognition. Ano yan? Ako, I believe na magkakaroon din yan ng enlightenment. Ang nangyari lang kasi ngayon, lalo na sa yung habang nag-i-exist pa yung mga kilalang tao, minsan, yun malaking impact sa kanila. Malaking influensya nun. Diba? Lalo na yung mga kilalang tao, yun yung against na against. Diba? May pinayuhan ako pastor na hindi rin kasi malayo na rin sa pinatagay na grupo. Dugo ko yun eh. Nasa pagitan ba? Galing sa akin, Mag-aralan mo siya laman ko yan. ng isang pastor na mayroon pananagutan Si Kristo. sa trupa. Yes, Sabi ko, wala namang ibang mananagot sa trupa. Hindi naman sila kasing mangyari dahil nga So, hindi ko sinasabi na siya na hindi yung wala ka na dyan, pero mayroon kang pinaka-responsibility. ako sa kayo anak ko kayo parehas may sa buhay. mga tao mo. So, panagutan yan, hindi yan panagutan ng iba. So, kaya, pag-aralan mo ang salita ng Diyos, hindi lang para
may maipangarap ka, dahil sa mayroon kang mga tao na iniingatan o mapahama. Subukan mo. Kailan, dapat nakahanda ka na, iba, makapasipag. So yun natin. Kaya may teaching si Brother Branham going beyond the camp eh. Diba? Ang agad nasa camp ka. Kaya patuloy kami ini-encourage ng youth camp, gen fellowship, kaya yung gen fellowship ng audience. Pero para sa amin, Pastor, ito na yung ano eh. O, kaya nag-try kami ngayon sa may mga young people na youth fellowship ng mga young people na kaparehas talaga ng Godhead. Tapos, hangad din namin kasi yung mga ibang kapatiran, nag-ano din ng mga ibang kapatiran. Kaya yung fellowship lang talaga din. Ang isa sa may encourage ko kayo, which really help us a lot sa church. Kailan mag-Bible reading kayo. Kahit na halimbawa, kung ayaw nyo mag-special, kasi kami may special day. Yung Thursday namin, Bible reading yon. Unless na may lakad ako, may namin ang Tuesday. So we read 5 to 7 chapters every week with the church. Magbabasa lang, in-explain ko. Maganda yan. So, yan kung magawa nyo yan. Kahit isingit nyo na lang sa program. Halimbawa, mag-one chapter ka. Halimbawa, part ng, halimbawa, di ba, so offering, tapos bago mag-offertory, yung giving. Tagalog, mas maganda Tagalog mo basahin. Parang sabay-sabay lahat mabasa. Ako, in-encourage ko sila na at least masambit lang mo ba, kahit na mahina lang. Kasi syempre, magkakagulo kasi pag malakas eh. Basta at least dumaan sa mata nila lahat ng talata sa Sabihin Biblia. kahit yung nakatay na sa pulpit lang halimbawa, sundan na ano tayo ngayon, before we proceed sa pagbibigay, let us read one chapter sa Biblia. Wala pang 5 minutes yun eh. Napapansin Sometimes you devote 5 to 10 minutes, testimony lang saka sa pag-awit eh. Sa amin, ginagawa napapansin ko namin niya yung yan. pastor. Scripture na related sa Maganda. testimony nyo, Maganda. i-recite nyo. Kaya yung iba, bago magpatotoo dito, di magpapatotoo siya, di ba? Sa dulo ng patotoo niya, o minsan sa una, magre-recite siya ng scripture. Pero, pag hindi mo ni-remind, minsan, nawawala. Kasi ang most of the time, ang patotoo, minsan, nagiging opportunity nila na maghinga ng sama ng loob eh. Di ba? Hindi na siya yung patotoo eh, Kumbaga, mga kapatid, salamat sa Panginoon kasi itong nangyari sa akin, tunay talaga ang salita ng Diyos nasusulat. Ito yung nangyari sa akin. May Word of God, may flavor ba siya parati? may patotoo, parang ano eh, nagkapanghina. Nagbibigay ng upliftment pa. So dapat masalain ng pastor ang patotoo niya? Hindi, kahit dito naman, hindi nasasala eh. Nagre-remind lang talaga tayo. Kasi hindi mo na alam pag tumayo eh. Pag tumayo siya, wala ka na Oo, diba? Pastor, ibang tanong ito. Ang prophet na claiming, pag-claim mo sa mga hindi mo ligtas na mga kamag-anapan ng mahal sa buhay, ayon sa ginawa raw ni Rahab, sa kanyang mga mahal sa buhay, na na-claim niya yun. At ano naman yung nakugnayan sa clear understanding of the message of the Lord? Ganito, yung kay Rahab kasi, ang assurance lang doon na maliligtas sila, physically lang. Physical lang. Ginagamit lang natin yun na typology. Wala namang assurance yun ng eternal life eh. Walang kinalaman niya sa kanilang kaluluwa, pastor? Wala Wala. Na ilalagay doon sa bagong tipan na believe in the Lord Jesus Christ, you and your family will be saved. Yan ang may kinalaman sa kaluluwa. kaluluwa. Pero Kasi how about the red ribbon na typology lang siya. Ibig sabihin, Atay, di ba, wag sila lalabas dyan sa bahay mo. Kasi ang instruction, papatayin pag lumabas. Hindi ba yung signifies or symbol by the blood of the Lamb? Kaya nga, typology lang siya. Hindi ka Pero Tipo lang, hindi tipo. yun guaranteed na lahat ng kamag-anak ni Rahab ay naligtas. ang
Uncle. Si Rahab nga Laman lang, lang pala si doon. Rahab nga lang ang nakasali sa, Lahat na nakasakay sa arka, hindi ligtas ang lahat eh. lahat na nakasakay sa arka eh. Hindi ligtas. Ito yan, Brother Peter, no? Maganda pa kasi. Ah, Napahinga mo yun sa ang sabi ni Brother Branham with regards to claiming, no? Una, yan ang Acts 16:31 natin ngayon sa version ni Brother Branham ay believe in the Lord. yung sabihan the curtain of time. Ang sabi ni, maliban sa the token, you apply the token sa family mo, ibig sabihin, kailangan may makita sila na maniwala sila na ikaw ay sumusunod sa Panginoon, that will lead them to follow you. Kaya Hati Wright naman, na-save yung mga anak niya, third pull siya. Meaning to say, binaypass nito ang normal na pag-share, kundi nung pagsabi ni Brother Branham na I give you your children, bigla silang nagpatira pa, nagsisi. Kumbaga, binaypass ang normal process of repentance, no? And acceptance. Pero sa beyond the curtain of time, ang sabi ni Brother Branham, sabi ng tinig sa kanya, lahat ng umiibig sa iyo at lahat ng iniibig mo, ibibigay ko sa iyo bilang inheritance mo. Pero it doesn't mean na bride sila. Okay. Pwedeng save sila, pwede ring bride sila, o pwedeng outside of the city sila. So meaning to say, halimbawa, may mga anak tayo, may mga mahal tayo sa buhay, mahal din nila tayo, nirerespeto nila tayo sa pananampalataya, hindi sila kumukontra, tinutulungan nila tayo, mga kaibigan natin, mahal natin sila, pinagpipray natin sila na kaawaan sila ng Panginoong Diyos, iligtas sila. You know, kung mag-qualify sila doon sa statement na yun, all that you love and all that ever love you, I'll give it to you as inheritance. Pwedeng save sila sa future home, pero kung hindi sila mapunta sa message at makita natin na bride talaga sila, at least save sila. Yes. Physical. Pwedeng police virgin sila, pwedeng friends of the bride, basta nasa outside of the city sila. Yan ang ano. Pero ang Act 1631, ang application ng 1631, you and your household shall be saved. Nag-preach sila Pedro doon sa bahay. Naniwala sila, binaptize silang lahat eh. So, marami. May kumbaga, ito nga maganda sa message dahil ang ano dito, parang I think it's ang biyaya ng Diyos, double grace eh. Kasi ang grace dadating pag dumating ang headstone. Di ba si Karaya, di ba? Pagdating ng headstone, crying, grace eh. So, ano pa ang mga bagay na application dito sa grace na dumating? Di ba lahat ng mga nag-divorce? Sabi namin ni Brother Branham, kung nagmamahalan na kayo, stay very well. Di ba? Binigyan siya ni Lord ng authority. Samantala, malinaw ang Biblia. Pag nag-asawa ka ng hiniwalay ng iba, nagkakasala ka ng pangangalan niya. Kumbaga, absolutely, ang Bible itself does not allow you to marry a divorced woman. Pero, dahil nga sa tinanong ng Panginoong Diyos, at tinanong ni Brother Branham ang Panginoong Diyos nung nakita ang pillar of fire sa bundok. Tapos si Brother Branham nasa ilalim nung umiikot na pillar of fire o clouds. Binibigay sa kanya nagtanong kasi siya eh. Whirlwind. Sabi niya, whirlwind yata yun, sabi niya, nakita nila ng mga tao doon. Sabi niya, Panginoon, si Moses, binigyan mo ng bill of divorcement eh. Sabi niya, si Paul din naman, sabi niya, pag nagkakagulo kayo sa bahay, pwede kayo maghiwalay, huwag lang kayo mag-asawa. Oh. Sabi niya, sitwasyon nito, sabi niya, hindi na sila pwede bumalik sa dati nilang asawa kasi bawal sa batas yan eh. Pag naging asawa ka na ng iba sa babae, hindi ka na pwedeng bumalik sa dati mong asawa. So, anong gagawin ko? Sabi niya. Di, dumating ang presensya ng Panginoon, sinabi siya. Sabihin mo sa kanila, kung nagmamahalan sila, ituloy stay where you are na sila. So, kumbaga, kaya ko yun nasasabi, I think, dito sa mensahe ito, kung familiar ka, may mga tinatawag tayo na gusto nating i-claim sa Panginoon. No? O, hindi lang sabihin natin kamag-anak, mahal natin sa buhay. O, ilang bagay pa na gusto nating may saayos ang ating sarili sa iba-ibang aspeto ng buhay. Na minsan, hindi na natin alam kung anong gagawin natin.
Ang mensahe ito May, may position. Kahit nga nakarnap ang kotse mo dito eh. Si Brother Branham may nakarnap, pinag-pray niyan, bumalik. So, sa madaling sabi, wala itong ang expanded ang grace of God sa ngayon. Dito ha. Basta alam mo lang kunin. Basta sinabi ni Brother Branham, may basehan ka, kaya mo siya Position. You can claim your family, you can claim. Kasi ang another question dyan eh, Pastor, hanggang saan ba ang parameters ng pag-claim? Immediate family ba? Cousin ba? Di ba? Kasi you and your household shall be saved. Kay Noah, pamilya niya lang eh. Pati in-law niya, di ba? Kasi wala pang anak yung mga anak niya eh. Oh. Sa Acts 16:31, pamilya lang yun eh. O dito, ano ang pwede ko i-claim? O, sabi ni Brother Pano, basta mahal mo at nagmamahal sa'yo. That is beyond immediate family. Lawak. Kahit sa upuan. Basta mahal. Kahit upuan mo, kahit alaga mong aso at kabayo, basta mahal mo. At si Prince. Yan ang Nakikita mo doon. basta mahal mo. Ano ba ang keyword ng pastor? All that you love and all that ever love you. Tingnan ko dito. All that you All that you love. You. And this is At di ba, sabi dito, our precious brother, all that I love. Anong keyword? Hindi. All that I love? Hindi. kaya postal to be yun. All that you love. All that you love. All ever love you. All that ever love you. I couldn't cry. Nobody could cry. It was all joy. You couldn't be sad because it was all happiness. You couldn't die because it was all life. Couldn't get old because it was all youth. That's what. It was just perfect. I thought, oh, isn't this wonderful? And millions. Oh my, I was right at home. And just then I heard a voice and it cried out saying, all that you ever loved, reward for my service. I don't need no reward. He said, all that you ever loved and all that ever love you, God has given to you. So yan ang I think this is beyond Acts 16:31. Kasi anak, nandoon si Sharon, di ba? Nandoon si Hope. Di ba? Nandoon yung bangko, nandoon si Prince. Yeah. All that you love and all that. Kaya masabi mo ang full redemption eh. So I think through this message, it will really restore eh. I will restore. Ang restoration ito is more than spiritual aspect of life. It can restore your health. Kasi napatunayan eh, sa ministry ni Brother Bano. It can restore your wealth. Diba? Pwede rin ibalik sa iyo ang wealth mo. Health, wealth, diba? Pwede rin eh. Pwede ma-restore lahat dito eh. Kasi I will restore, said the Lord. Talagang siya. Wala siyang limitations dito. Doon sa 7 Ang word, ni-restore. Gamitin lang Doon pastor sa 6 yung dimension, Pastor, 6 pati ang ating wealth, i-restore. Saan ka bibili doon? Kaya nga, Dito nga yun. dito, maranasan mo na dito. Eh yung health, saan? Sa doon pa din ba? Dito. Yan. Pastor, na yung aming youth leader natin, nakaranas ito ng message na claiming. Pero yung claiming ng message nila, parang medyo nag-overboard ito ba? Kasi ito yun. Mayroon kasing tiyogin ito na